The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, I am the true vine, and my Father is the vine grower. He takes away every branch in me that does not bear fruit, and every one that does, he prunes so that it bears more fruit. You are already pruned because of the word that I spoke to you. Remain in me as I remain in you. Just as a branch cannot bear fruit on its own unless it remains on the vine, so neither can you unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. Whoever remains in me and I in him will bear much fruit, because without me you can do nothing. Anyone who does not remain in me will be thrown out like a branch and wither. People will gather them and throw them into a fire, and they will be burned. If you remain in me and my words remain in you, ask for whatever you want, and it will be done for you. By this, my Father is glorified, that you bear much fruit and become my disciples. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyo muli. Sa binasa nating Ebanghelyo, yung metaphor ng vine and branches ay yung ginamit ng ating Panginoon to describe kung ano dapat yung uri ng relationship meron tayo sa Kanya at kung ano siya sa atin. Ganong ugnayan, ganong relationship. When I read the Gospel, I am reminded nung elementary or high school wherein we are educated and we were taught yung iba't ibang uri ng relationship sa ecology o sa environment. Meron tayong tinatawag na competition. Yung kapag kakaunti yung resources, we compete for the resources, the relationship is competitive. No? Meron namang tinatawag na predatorial. Yung survival mo ay nakahinge doon sa tawag nito, doon when we feed on the other. No? The extinction of the other, the death of the other. Meron namang symbiotic relationship o yung mutual na tinatawag natin na o pwede naman palang sana all. No? We benefit together, all together. We benefit sa hirap at sa ginhawa. No? At meron namang parasitic kung saan yung pag-asenso ng isa is done or attained at the expense of others. So sige nga, tingnan nyo nga yung mga relationship ninyo sa buhay ninyo. Ano ba yun? Predatorial, parasite ba, o sana all, no? We grow together. No? My dear friends, in the gospel that we read today, the Lord speaks of the kind of the relationship that we should have with Him. And He promises us of the kind of relationship that He has for us. And what is that? At napapaloob po ito doon sa halimbawa ng ugnayan ng branch at saka ng vine. No? Saka yung context nitong ebanghelyong ito na maririnig natin hindi lang sa araw na ito kundi sa mga susunod pa na araw ay sapagkat yung mga susunod na araw ay inihahanda na niya yung kanyang mga disipulo ng kanyang paglisan, yung kanyang ascension, pagbabalik sa Ama. And I'm just thinking that perhaps the mind of the Lord is asking, paano ko kaya mas mapapanatili itong aking mga disipulo na connected sa akin? Sa paanong paraan para hindi maging out of sight, out of mind? Because when He will ascend to the Father, the presence of the Lord
will not be in the same way anymore na kasama nila physically na nakikita nila. And the danger of out of sight and out of mind ay ando doon. Kaya nga sa mga susunod na araw, maririnig natin sa mga pagbasa yung kahalagaan on how to be connected and how to remain with Jesus. At yung vine and branches ay napakagaling, napakaliwanag na isang paraan ng pagpapaliwanag kung anong uri ng ugnayan meron tayo dapat sa ating Panginoon. No? So the question is, how do we remain? How do you remain in me so that it will not be out of sight and out of mind? So for Jesus, the relationship between the vine and the branches is the perfect metaphor to describe the relationship with Him. And by using this metaphor, itong halimbawang ito ng ugnayan, the Lord is telling us na lahat ng nakakabit sa Kanya will bear fruit. Lahat ng nakaugnay sa Kanya ay magbe-bear ng fruit at merong kalalabasang maganda. So how do we do this? How do we remain in Him? At ano yung mga turo na po pwede nating makuha dito sa metaphor na vine and branches? Una, that we are always meant to be connected with Jesus. That is very clear. Nung ginamit niya po yung ganung ugnayan, ang vine at saka yung branches ay nagkakaroon lamang ng meaning kapag ka ito ay konektado sa isa't isa. So that when a vine is no longer when the branch is no longer connected to the vine, yung branch na yon ay nagsisimulang mamatay. It dies and it withers. Before I was assigned here in Manawag, I was assigned and worked sa maganda naming retreat house sa Batangas. So kung mga nakapunta na po kayo doon, you know the retreat house, yung Calaruega Retreat Center. At ang isa pong maganda doon sa retreat center na yon ay yung garden niya. But ibang halaman yung ando doon. I was a farmer there. No? I was in charge of the garden. And I always realized na kapag ka yung isang branch ay nagsimula ng magkulay brown, magsimula ng mamatay, chances are, hindi na ho yun nakakabit doon sa vine. Hindi na yun nakakabit doon sa tree. So ang ginagawa namin, we gradually prune it, we gradually remove yung mga tuyong dahon, yung mga tuyong branches. That's what we do because it's no longer connected to the vine. We are meant to relate. In other words, ganun din po sa ating relationship sa ating Panginoon. We are meant to relate. We are meant to be connected to the Lord at all time and every time. Because that's how we live, how we continue to be nourished. We draw our nourishment from Him when we are connected. While we nurture our plants in Calaruega with compost, and then with the tender loving care ng aming mga gardeners, sa buhay spiritual natin, we nurture also our relationship with God with a very simple act. And what is that? The act of prayer. The act of always relating to Him and with Him. Alam niyo po, ang ganda po ng ginagamit namin na pang-nourish, pang-nurture ng mga halaman doon sa retreat house namin na yon. We compost, no? Sapagkat kapag gumamit ka ng compost, ng organic, hindi siya adulterated, hindi siya synthetic. Sakto lang, no? Hindi siya na-over sa pagkagumamit ka ng mga synthetic fertilizer. Ganun din yung grasya ng ating Panginoon. Saktong-sakto. Ayon na ayon sa ating pangangailangan. And how do we do that? We do that through prayer. Because through prayer, we're always connected with God. Sa taon pong ito, napakarami nating pinagdiriwang na napakahalagang panahon o moment sa buhay ng ating Kristiyano. We are celebrating 500 years of Christianity. At sa aming mga Dominikano, we are celebrating also 800 years ng pagkamatay ng aming founder ni si Saint Dominic de Guzman. And for us Filipino Dominicans, we're also celebrating 50 years Jubilee. So ang daming magaganda. And we are always reminded
about how Saint Dominic relates to the Lord. Ang sabi niya, in prayer, we are always connected to Jesus. And in fact, ang buong buhay niya is always related to talk to God and to talk about God. To talk to God and to preach about God. Everything else becomes secondary. Why is it important? Sapagkat yun ang pinanggagalingan ng mga nourishment natin sa ating buhay. Una, we are meant to be always connected to Jesus. Pangalawa, our connection to Jesus leads us to the second. We are meant to be connected with one another. Hindi po pwedeng connected tayo sa Panginoon, but disconnected tayo sa bawat isa. No, it doesn't happen that way. In fact, the more that we are connected with God, the more that we should be connected with one another. Meron tayong kasabihan sa Pilipino, sakit sa kalingkingan, damdam ng buong katawan. While I agree with that, pero bilang mga Kristiyano, meron tayong mas malalim. Kasi ang aking comment doon sa kasabihan na yon, bakit nagsisimula sa sakit? Para namang we are always connected, only connected when we are going through suffering. No. While it is true that we are gathered, we are connected through our suffering, but as Christians, we are not just connected by our suffering. We forget that we are also connected by the joy of resurrection. So as Christians, we are not just connected dahil merong pinagdadaanan tayong kahirapan sa buhay. We are not just connected, and because of that connection, tayo ay dumadamay, tayo ay nagbabayanihan, tayo ay nagko-community pantry. No, it's not that. It's always been here and inside of us because we have always been recipient of the grace of God. At kaya kapag malinaw sa atin na tayo ay nakatanggap ng biyaya sa ating Panginoon, malinaw at bukal din sa kalooban natin na automatic, sabi nga ng mga kabataan, matik na yan, na kailangan mong, hindi na kailangan piliting tumulong. Bukal sa kalooban. The clearer it is for us that we are recipients of God's grace, it's almost automatic at bukal sa kalooban natin ang pagtulong sa ating kapwa. My dear friends, the gospel that we read today speaks about the kind of relationship that the Lord is asking from us. And also at the same time, He makes a promise. Anong promise na yon? That for as long as we are connected to Him and with Him, we will not die. We will continue to flourish and we will continue to bear fruit. As we continue with this Mass, the Lord is also asking us to evaluate, to examine the relationship not only with Him, but our relationship with one another.